Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating pagsambang online dito sa The United Methodist Church of Hillside, Montalban. Ito po ang ika-24 na linggo pagkatapos po ng paggunita natin ng araw ng Pentecostes. Ngayong linggo po ay ating pong ipinagdiriwang ang Agape Meal o Piging ng Pag-ibig bilang pag-alaala po natin sa Holy Communion. At ngayong buwan din pong ito ay pagdiriwang po natin ang Thanksgiving Month. Halina po kayo at tayo po ay sama-samang sumamba, magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayong makinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At sabay-sabay din po tayong matuto at lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito po ang inyong lingkod, kapatid at kaibigan. Pastor Alfred ay nagsasabing, kay Kristo ay may pag-asa, may kapayapaan at may kaligtasan. Amen. Tawag sa pagsamba. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kong bumangon, gabing-gabi kong humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak, ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad na, hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan, kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman.
Tayo po ay manalangin. O mapagpalang Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan na patuloy na ipinararanas sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito na kami ay may kakarangalang makaulayaw kayo. Turuan po ninyo kaming magbigay ng lahat na aming makakaya para sa inyo. Tulungan po ninyo kami na aming makilala ang aming mga kapatid at tulungan po ninyo kami na iaalay ang aming buhay para sa kapayapaan ng isang katauhan. Tulungan po ninyo kami na makawala sa pagiging makasarili namin at alisin ang takot sa mga dayuhan na sa amin ay lumalapit at bigyan po ninyo kami ng pusong mapagmahal, mapagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dumako po tayo sa panahon ng ating pagsisisi at paghingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, tayo ay lumapit sa trono ng kahabagan ng ating Panginoong Diyos at tayo ay magpasiyasat sa Kanya. Gawin na rin natin ang ating pagninilay-nilay sa mga nagawang kasalanan sa Diyos. Hilingin natin ang biyaya ng Kanyang pagpapatawad at paglilinis sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, pakinggan natin ang mabuting balita. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Tanggapin natin ang biyaya ng paglilinis at pagpapatawad ng Diyos. Tayo ay magbunyi sa pagpapatuloy ng ating relasyon kay Kristo at sa ating patuloy na pananahan sa Kanyang piling. Sa inyo kaligaya na kami sa piling nyo, wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo. Isang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Magandang umaga po muli. Dumako po tayo sa ating church concerns and announcement. Ngayong umaga po ay ipagdiriwang po natin ang Love Peace o Agapin Meal. Tagalog po ay piging ng pag-ibig bilang pag-alaala po natin sa Holy Communion. At ngayong buwan pong ito ay ating pong pinagdiriwang ang Thanksgiving Month. At ating pong batiin ang ating pong mga kapatid na nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan po ng Nobyembre. Anong nakaraang November 3 po ay nagdiwang po ng kanyang kaarawan si John Edric Camacho. Belated happy birthday po. At ngayong araw po meron po tayong dalawang kapatid na nagdiriwang ng kanilang birthday.
sila kapatid na Elaine Imas at kapatid na Arvin De La Rosa. Happy birthday po sa inyong dalawa. At sa susunod na araw po si Nancy Amparado sa November 9. Sa November 30 naman po ay si Manny Pearl Paraiso. At ganun din po si Andre Camacho. Sa November 15 po ay magdiriwang po ng kaarawan si Kuya Edgar Nabal. At sa darating pong November 20 ay si kapatid na Felix de la Cruz naman po. At sa 22 po ng November ay ang kapatid po nating si Luna Imas. Ayan, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At nawa ay pagpalain pa po kayo ng ating Panginoong Diyos ng marami pang taon ng pagdiriwang ng inyong kaarawan. Batiin po natin sila at awitan ng happy birthday song. Ang pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan. Ruth chapter 3 verse 1 to 5 at chapter 4 verse 13 to 17. Ito po ang isinasaad. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, "Anak, kailangan ihanap kita na magiging asawa upang magkaroon ka ng maraming tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz, mga manggagawaan niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiik siya ng sibada mamayang gabi, kaya't maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan, ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog, lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin." Sumagot si Ruth, "Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, "Purihin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo, upang maging tanyag nawa sa Israel ang lahat." Ang bata. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, "Purihin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Magatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong, at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni David. Para po sa ikalawang pagbasa na matatagpuan sa Bagong Tipan, Hebreo chapter 9 verse 11 to 14. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapulong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na
Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inandog, kundi ang sarili ng dugo, upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at turo at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itunturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa po ng ating Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo ay matatagpuan sa aklat po na sinulat ni San Marcos, Kabanata 12 at talata mula 38 hanggang talata 44. At ganito po ang sinasabi. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid ko kay Kristo, pinagpala po tayo sa ating pakikinig ng mabuting balita. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. Isang mapagpala at mabiyayang araw po ang sumaating lahat. Purihin po natin ang Diyos sapagkat tayo ay binigyan na naman niya ng isang pagkakataong sumamba at magpuri sa Kanya na sa atin naman po'y nakatutulong magpabanal. Ganon din po magpasalamat po tayo sapagkat makakarinig na naman po tayo ng Kanyang mensahe na ihahatid po sa atin ng inyong lingkod. Sandali po tayong manalangin. O dakilang Diyos, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo. Sa isa na namang pagkakataong kayo ay amin pong masumpungan, maranasan at makadaupang palad. Samahan po ninyo kami sa aming pakikinig ng inyong banal na salita. Buksan po ninyo ang aming puso't isipan
upang amin pong maunawang mabuti ang mensahe po ninyo sa amin ngayong umaga. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. May dalawa pong kwento na napapaloob sa ating pong ibanghelyo ngayong umaga. Una po ay ang patungkol po sa tagapagturo ng kautusan at ang pangalawa naman po ay tungkol po sa pagkakaloob ng babaeng balo. Ayon po sa konteksto ng ating pong aralin, nagbigay po ng babala ang ating Panginoong Hesus upang mag-ingat sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig na pong maglakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gusto po nilang sila ay binabati ng may paggalang sa mga liwasan o kaya ay pamilihan. Gayon din po gusto nila na sila po ay maupo sa natatanging mga upuan sa sinagoga at sa mga piging na kanila pong dinadaluhan. Ang sabi po ni Jesus, sila daw po ay lalong nagpapahirap sa mga babaeng balo at ang kanilang mga pagdarasal daw po ay mga pagkukunwari lamang. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, ang ganitong tagapagturo ay mas mabigat daw po ang parusa na igagawad sa kanila. Sa panahon po natin ngayon, ang sinasabing mga tagapagturo ng kautusan ay ito po yung mga pari o kagaya po naming mga pastor at maging mga ministro ng iba't ibang mga relihiyon at denominasyon. May tuturing na isang pastor o pari at maging mga ministro ay mga katulad ng tinutukoy ni Kristo kung sila ay may intensyon na magkamal lamang ng pera o kayamanan at maging tanyag na tinitingala ng maraming tao. Ang mga ganitong tagapagturo ay sila po yung tinatawag natin sa ating panahon na mga bulaang propeta. Sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit ang kanilang tunay na pakay ay magkamal ng maraming pera mula sa mga membro na tinuturuan nila. Sa kanila po mga pahayag ay marami ang mga pangingganyo na maghandog ng maraming pera para daw bumalik din sa kanila ang mas marami pang salapi. Ginagamit ng mga bulaang propetang ito ang pulpito upang linlangin ang mga tao para sa kanilang pansariling kapakanan. Sinabi po ni Santiago sa kanyang aklat, Kabanata 3 at talata 1 ang ganito, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Yes po, mas mabigat po ang parusang igagawad sa mga bulaang guro. Hindi mabuting tagapagturo ang gahaman sa pera, lalo na kung kanilang ginigipit ang mga tao, ang mga maliliit na tao, mga mahihina, gaya ng mga babaeng balo, mga matatanda, mga walang pinag-aralan na naiingganyo nila na magbigay ng malaking pera sa pangako ng mga tagapagturo nito na ang ibinibigay nila ay parang isang buto lamang na kanilang itinatanim at darating ang panahon na ito ay tutubo at magbubunga. Mga kapatid, marami po ang nabibiktima ng mga bulaang tagapagturo na ito. Kaya naman po ang payo ko sa inyo, para hindi po tayo maluko ng mga ito, ay dapat pong mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pakasuriin po natin ang mga turo na sa atin po ay ibinabahagi. Gayahin po natin ang mga Bereans na kanila pong sinusuring maigi ang bawat turo na kanilang naririnig
mula sa kanilang tagapagturo. Dapat din po nating itama ang ating mga pananaw patungkol po sa buhay at mainam na lagi po nating sundan ang itinuturo sa Biblia o sa salita ng Diyos kung paano natin i-handle ang mga material na yaman. Ayon po sa Marcos Kabanata 8, talata 36 at 37 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ang tamang kayamanan ay simpleng pamumuhay na may tamang pananaw at paggamit nito. Ang babala po ni Kristo sa mga bulaang propeta, mas mabigat na parusa ang igagawad po sa kanila. Huwag nating gamitin ang pulpito sa pagpapalaganap ng tinatawag na prosperity gospel na may layuning manlinlang upang magkamal ng malaking salapi mula sa mga unsuspecting members na mga vulnerables gaya po ng mga matatanda, mga babaeng balo, mga walang pinag-aralan at mga mahihirap nating mga kapatid. At para naman po sa ating mga miyembro ng ating iglesia, huwag na tayong maghangad pa ng higit pa sa ating mga pangangailangan to the point na magbabakasakali pa tayo sa pag-asang magkamal naman po ng mas malaking pera. Meron pong kasabihan, naghangad ng kagitna, sang salop ang nawala. Sa pag-asang tayo ay magkakamal ng malaking halaga sa mabilis na pamamaraan, kadalasan po ay nauuwi sa kawalan. Magsumikap po tayo at makontento sa simpleng gawin ng pamumuhay. Sa pangalawang istorya po ay atin pong maunawaan ang patungkol po sa pagkakaloob. Ipinakita po ng ating Panginoong Hesus at ipinaliwanag niya na ang mga taong nagkakaloob ng kanilang mga handog, ang iba ay nagkakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kabuhayan. At yung babae naman po sa kwento na isang balo ay nagkaloob po ng buo niyang kabuhayan. At yun po ang nais sa atin ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating tularan. Binigyan po ni Kristo ng mas mahalagang pagturing ang pagkakaloob ng babaeng balo na bagamat napakaliit na halaga, ito naman po ay kanyang buong kabuhayan. Mas pinahalagaan po ni Kristo ang munting kaloob ng balo kaysa mga malalaking halaga na bigay po ng mayayaman, sapagkat ang sabi ni Kristo ay maliit lamang ito na parte ng kanilang kayamanan kumpara po sa ipinagkaloob ng babaeng balo. Sa atin pong pagkakaloob, binigyan din ni Kristo na magkaloob, sa ang pagkakaloob natin ng buong pagtitiwala at katapatan ay nagpapahayag na tayo ay nagdidepende sa ating Panginoong Diyos at hindi tayo nabubuhay o mabubuhay nang wala siya. Hindi tayo natatakot na mawalan sapagkat alam natin na tayo ay kanyang hindi pinababayaan. Siya ay dakila sa kanyang katapatan. Ang kanyang biyaya ay laging bago tuwing umaga. Sa katotohanan po, ay hindi lamang pera ang maaari nating ihandog o ipagkaloob sa kanya. Maaari tayong magkaloob ng ating oras, lakas o talento para sa kanya. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang mga aral na ating pong matututunan sa kwento ng babaeng balo patungkol po sa pagkakaloob. Una po, ang tunay at tapat na pagkakaloob ay may kalakip na pagsasakripisyo. The amount of gift
nor its size does not matter, kundi ang kalakip na sakripisyo nito. Maunawaan natin sa kwento na ibinigay lahat ng babaeng balo ang kanyang kabuhayan para kay Lord. Maliit. Yes, maliit na halaga lang ito. Ngunit malaking sakripisyo ito para sa babaeng balo. Sapagkat ang implikasyon nito sa kanya ay malaki. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ang pagbibigay ba natin ng ating kaloob sa Diyos ay may kalakip na pagsasakripisyo katulad ng babaeng balo? Kaya mo bang isakripisyo na huwag mo nang bumili ng bagong gamit mo, ng bagong cellphone, bagong laptop, bagong damit, para ikaw ay makapagbigay ng iyong kaloob sa Diyos? Kaya mo bang isakripisyo ang pamamasyal mo sa ibang mga lugar upang bigyang daan ang gawain para sa Diyos? Kaya mo bang isakripisyo muna ang halaga ng isang cup ng Starbucks coffee na araw-araw mo namang binibili para ipagkaloob sa ating Panginoong Diyos? Marami po sa atin ang hindi lang isang beses narinig ang kwentong ito ng babaeng balo. Ngunit walang epekto sa kanila. Ang katwiran nila, basta sila ay nagbibigay, ay ayos na. At ang iba naman po ay walang pakialam kung ano ba ang gustong ituro ng kwentong ito. Dapat po nating laging tandaan na ang Diyos po ang nagkakaloob ng lahat ng mga bagay na ating pong tinatamasa. Ang Diyos po ang may likha sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, ng ating kalakasan at ng ating karunungan. Kaya marapat lamang na tayo ay magbalik sa Kanya ng nararapat para sa Kanya. Pangalawa po, ang tunay at tapat na pagkakaloob ay walang pakundangan. Hindi na pinag-iisipan pa ng 2 beses, bigay agad. Pwede naman po yung itabi ng babaeng balo ang isang salapi, di ba? Para may magamit po siya. Oo, hindi kalakihan, ngunit kahit papano po ay may magagamit pa rin po siyang salapi na kung kanya pong itinabi ang isa. Ngunit ibinigay nga po lahat ng babae ang kung ano ang meron siya. Tayo kaya ba nating gawin ito? Sa malalim na pakahulugan, kaya ba nating ibigay lahat sa ating Panginoong Diyos ang ating buhay? Ang buong pagtitiwala sa Kanya? Ibinibigay ba natin sa Diyos ang ating buong atensyon tuwing araw ng ating pagsamba? Gaano siya kahalaga sa atin? Gaano siya kaimportante sa buhay mo? Number 1 ba siya sa iyo? Tinatanong po tayo ng ating Panginoong Diyos at inaantay po niya ang ating kasagutan sa mga tanong na ito. Pangatlo po, ang tunay na pagkakaloob kahit na munting bagay, basta taos sa puso, ay may halaga ito. Kahit na munting bagay, kung taos puso ang pagkakaloob, ay may kwenta ito. Ang pangungumusta natin sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak o mga kaibigan, ay may magandang impact para sa kanila. Lalo na kung may pinagdaraanan sila. O baka naman, ayaw nating mangumusta dahil sa ayaw nating mautangan o mahingan ng pabor. O kaya naman, ang isang kaibigan o kamag-anak natin ay nangungumusta, subalit ini-ignore natin sa ating messenger chat box o maging sa Facebook natin, Instagram. Ayaw nating buksan at basahin at sagutin sapagkat inaakala natin na tayo ay kanilang uutangan o hihingan ng pabor. Minsan ganun
At mas malimit pa nga, nakakapag-post nga tayo ng masasarap na pagkain sa ating FB page o account, sa ating Instagram. Bagong gadget, bagong mga gamit, marami tayo mga pinupuntang mga lugar base sa ating mga post. Subalit, ang katotohanan ay salat tayo pagdating sa pagbibigay at pagkakaloob. Pag may nangungutang sa atin, sinasabihan kaagad natin, wala tayong pera. Pag ang kamag-anak natin o kaibigan ay nag-message sa atin ng, hello friend, hello insan, kumusta ka na? Sa aminin natin at sa hindi ay karamihan, ganito po ang ating iniisip. Nako, ayaw kong sagutin ng message nito. Baka utangan lang ako nito. Mga kapatid, alisin natin ang mga kaisipang ganito. Maring ang totoo ang hinagap mo o niisip mo. Mangungutang siya sapagkat alam niya na ikaw ay may pera o may kakayahang magpautang sa kanya. Ganito lang ang ating laging isipin, mga kapatid. Hindi baling ikaw ang inuutangan, huwag lang ikaw ang mangutang o nangungutang. Dahil ang ibig pong sabihin nun ay marami kang pera at mapalad ka sapagkat hindi ka nagigipit. O ano? I-ignore mo pa ba ang message sa chat box mo ng iyong kaibigan o ng iyong kamag-anak? Ang buhay natin ay dapat na maging isang handog para sa Diyos. Dapat lahat ng ating gagawin ay ialay natin para sa ating dakilang Diyos. Gawin nating number one priority sa ating buhay ang ating Panginoong Diyos. Gamitin natin ang ating oras, lakas, talento, at ang ating mga kayamanan upang paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. At iyan ay maipapahayag natin sa ating pag-ibig sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, kaibigan, mga kamag-anak, sa ating pong pagbibigay ng malasakit at tulong sa kanila. Tayo ay nabubuhay na po sa mga huling araw o end times. Tiyak ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang natin tiyak kung anong oras at kung anong araw siya darating. Ngunit lagi pong mainam na tayo po ay laging nakahanda. Sundin ang lahat ng ipinag-uutos niya. Magmahalan po tayo at magtulungan. Ipahayag natin ang ating pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para sa lalong ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos. Sa mga mangangaral, huwag nating gamitin ang pulpito para sa pansariling interes o kapakanan. At sa mga miyembro ng iglesia, maging mapanuri po tayo sa mga aral na ating pong naririnig. Iwasan natin ang prosperity gospel. Magkaloob tayo ng may kalakip na pagsasakripisyo. Magkaloob tayo ng walang pakundangan. Huwag magdalawang isip o magpatumpik-tumpik pa. Magkaloob tayo kahit munting bagay. Kalakip ang taos-puso ng damdamin ng pagkakaloob. Sa mga ganitong gawain, asahan po natin na matutuwa ang ating Panginoong Diyos. At makakaasa din po tayo sa Kanya pong mga pangako. At tayo po ay Kanyang pararangalan pagdating ng panahon. Amen. Maraming salamat po. Ibigay po natin ang papuri sa ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen. Dumako po tayo sa ating pong pagdiriwang ng ating love feast o piging ng pag-ibig.
Inaanyayahan po ang lahat ng nasa kanilang tahanan na makibahagi po sa piging na ito. How wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in harmony. Welcome to this meal. In the name of Christ, we come to share in God's love. We come to share our food and our lives. We come to share bread together and open ourselves to each other. We come to express our faith and our thanks. May God bless this food and this fellowship. As we share our food, we give thanks for this abundance, and we remember those who do not have enough. May God give food to those who are hungry. May God give us a hunger for justice and a determination to serve those who hunger for food. On the table in the midst of this household community, with whom Christ is present, we set symbols to remind us of His promises to us. A candle to remind us of the way. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. A water to remind us life. Whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life. Bread, symbol to remind us of God's love. I am the bread of life. The bread that I shall give is myself for the life of the world. God, we welcome your presence with us. May the food and companionship we share nourish our bodies, hearts, and minds, and may our spirits be refreshed as we live in the light of your presence. Be with us now and at all times and places. Amen. For the celebration of bread and water, we use the method of intinction. That is, the bread shall first be passed around, and each family member shall dip the bread into the cup and serve it to one of the family member to the side of them. Behold the fragments of our feast. Our meal is ended, but God's banquet continue as we stay from this place. Let us take the banquet into the word and never give up until all people are fed. May the peace of Christ be upon us, and may we be channels of peace and justice. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, O aming Panginoong Diyos, sa banal na misteryong ito na kung saan ay inaalala namin ang pagbibigay mo ng iyong sarili sa amin. Igawad mong makahayo kami sa sanlibutan sa lakas ng inyong Espiritu upang ibigay ang aming mga sarili para sa iba. Sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang pagkakaloob ng mga ikapupangako at pasasalamat sa Diyos. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Thank you.
O Diyos naming mapagpala, amin pong itinataas ang aming mga handog na ito sa inyo. Alam po namin, O Diyos, na hindi po namin kayang pantayan ang inyong masagana at hindi malirip na pagpapala sa amin. Tulungan po ninyo kaming gawin ang kagaya ng ginagawa ng babaeng balo, nagkaloob ng buong kabuhayan po niya para sa inyo. Turuan po ninyo kaming magsakripisyo at magtiwala ng lubos sa inyo. Palagoin po ninyo sa aming puso ang taos-pusong pagkakaloob. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po'y magsama-samang manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay labis na nagagalak sapagkat muli kami po ay nakaranas ng inyong pong banal na presensya, na kung saan kami po ay napalakas nito. Salamat po sa mayamang mensahe namin pong narinig tungkol po sa pagkakaloob. Lord, sana po hindi lamang po ito tumimo sa aming puso't isipan, kundi maging bahagi po ito ng pang-araw-araw po naming buhay. Salamat po sa mabuting example o ehemplo
ng ginawa po ng babaeng balo na iyon, na nagkaloob po ng lahat po ng kanyang pangkabuhayan bilang pagbibigay po ng buong pusong pagtitiwala po sa inyo. Salamat po sa aral na ito ng pagkakaloob. Lord, patuloy po ang aming panalangin na inyo pong pagpalain ang banal naming iglesia, ang The United Methodist Church of Hillside Montalban, ang lahat po ng mga namumuno dito, mula po sa aming lay leader, council chair, ang aming pong witness chair, aming pong outreach chair, ang aming pong SPPR, at lahat po ng mga lay org coordinators po. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko po na patuloy po ninyo silang gamitin at pagkalooban lagi po ng damdaming handang maglingkod po sa inyo at sa aming kapwa. Lord, panahong ito po ay itinadalangin ko ang aking pong mga kapatid na patuloy pong nakakaranas ng mga pasakit sa buhay, lalo na po ang mga kapatid kong nasa banig ng karamdaman. Itinataas ko po, O God, ang aming pong mga kapatid na si Kuya Eliazar Piñaflor, si Mami Pearl Paraiso, Kuya Robert Paraiso, Ate Marilyn Cabariban, si Ate Leonie Rayo, at maging ang aming pong nakababatang kapatid na si Gael Budoy. Lord, kayo po ang aming dakilang manggagamot at inihiling po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo na sila po'y inyong pagpalain at pagalingin. Alam po namin na kayo po ay makapangyarihan. Isang salita po lamang ninyo, sila'y gagaling na. Kayo po ang aming Jehovah Rapha, ang aming pong great healer, at ang aming pong Jehovah Jireh, the great provider. Lord, pagpalain po ninyo ang bawat isang miyembro dito sa Hillside Montalban. Nawa po patuloy po silang magkaloob ng kanila pong mga handog sa inyo bilang pagkilala ng inyo pong kabutihan na patuloy po ninyong ipinararana sa buhay ng bawat isa. Patuloy din po, Father God, ang aming pong panalangin para po sa lahat ng mga frontliners namin na patuloy pong nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Hindi po nila lintana ang mga panganib na kanila pong sinusong ang mahawa po ng mapamuksang COVID-19 virus. Sapagkat ang nais po nila ay maglingkod sa aming kapwa. Pagpalain po ninyo sila, ingatan po ninyo sila, at pagkalooban ng katawan na malusog, at lagi po ninyo silang ilayo sa anumang banta o panganib ng COVID-19 virus na ito. Salamat po sa patuloy po ninyong paglingap at pangangalaga sa bawat mga kapatid ko, God. Ganon din po ay dinadalangin po namin ang lahat po ng mga namumuno sa aming bansa. Simula po sa aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, ang kanila po mga gabinete, mga mahal po namin mga senador, mga congressman, mga gobernador at maging mga mayors, at lalong higit po ang mga barangay officials, Lord, na patuloy pong nagtataguyod ng kaayusan po sa aming mga komunidad. At sila rin po ang nangunguna sa pangangalaga at papatupad po ng mga health protocols sa aming komunidad. Ingatan po ninyo ang bawat isa at pagkalooban po ng karunungan kanilang kinakailangan upang kanila pong magampanan ng tapat ang kanila pong mga tungkulin. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming pong mga mahal na obispo, sina Bishop Seri Francisco, Bishop Rodolfo Juan, at Bishop Victorio. Patuloy po ninyo silang lingapin, ingatan, at laging agabayan, pagkalooban ng malusog na pangangatawan, at lagi po ninyo silang gawing mabuting modelo po para sa aming lahat, mga kapwa ko manggagawa, at sa lahat po ng mga laiko. Ganon din po ang aming pong panalangin para sa aming pong mga minamahal na district superintendents. Kay District Superintendent
Gilbert Cedillo at ganon din po kay District Superintendent Orly Biron. Patuloy po ninyo silang ingatan at gawing gabay po sa amin pong mga manggagawa sa dalawang distrito. Lord, dalangin ko rin po para sa aking kapwa manggagawa maging sa mga diakonepos sa po namin, na inyo po laging pagpapalain ng maalab na damdamin ng paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Lagi po ninyo silang lilingapin, ingatan at pagkakalooban ng lahat po ng pangangailangan. Lord, nawa po kayo ang laging makita sa buhay namin. Kayo ang madakila at lalong higit kayo po ang maluwalhati sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon ay tanggapin natin ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Narinig natin ang mabuting balita. Ibahagi din natin ito sa ating mga kamag-anak, mga anak, mga magulang, maging mga kaibigan, at sa lahat ng taong ating maabot. Tanggapin ninyo at taglayin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na hindi nagmamaliw kailanman. Ang kanyang pag-ibig at pagyakap ng ating Panginoong Jesucristo upang laging tayo ay kanyang iligtas. At ganoon din po ang pagsama sa atin, pakikipisan, upang tayo ay mapalakas ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa, ngayon, bukas at magpakailanman. Amen at amen.